Okay, so what's up guys? Good morning. Nagbabalik tayo sa ating vlog. So for today's video ay tuturuan ko kayo ng shortcut papunta ng Mindanao Avenue. Nandito pa lang tayo sa amin, sa kabilang subdivision. Sita Roma, kung saan naniningil siya ng 5 piso. Etong kalsada na to guys, yung subdivision na to, ito gusto papunta ng Barangay Gaya-Gaya sa Nos del Monte, Bulacan. So lulusot tayo ng bagong silang, Caloocan City. Tapos dadaan tayo ng Deparo, Caloocan din. Dadaanan natin yung bagong SM sa Caloocan guys. Yun lang. Pambihira yan. Akala ko nag-record kanina. So welcome back to my channel, no. Ngayong araw for today's video, magra-ride tayo going to Mindanao Avenue. Kaya lang yung naunang video ko kanina hindi pala naka-record. Hindi ko pala napindot. Akala ko napindot ko. Sira na kasi yung pindutan ng camera ko Baka naman guys, no. Baka naman. Joke lang. So gaya ng sabi ko, magkakaroon tayo ng ride ngayon going to Mindanao Avenue. Shortcut to guys, kung gusto yung makarating ng mabilisan sa Mindanao Avenue without hirap mag-English. Kung ayaw nyong dumaan sa Commonwealth Avenue, kung kayo ay nanggagaling ng San Jose del Monte, Bulacan, pwede nyo gawing ruta to. So siguro babalikan ko na lang yung video na yon. Gagawa ako ng panibagong video guys, no, para ituro yung daan sa inyo. Pero ngayon ay nandito na tayo sa Bagumbong, Caloocan City. Pero kanina ay itinuro ko yung daan na kung paano tayo lulusot sa bagong silang Caloocan City. So, pero ang tagos nito guys ay pwede kayong lumusot din ng Pambay-Kawayan. Pwede rin naman papunta kayo ng Novaliches Bayan. At dito sa dadaanan natin sa Deparo ay lulusot tayo ng Mindanao Avenue. Shortcut to guys sa mga hindi nakakaalam ng daan. Kung ayaw nyong matraffic or dumaan sa ibang daanan na mas malayo, so ito yung shortcut, no? Pero sa panahon ngayon, madali na lang naman i-search kasi meron namang Google Maps. Okay, so kumaliwa na tayo guys. Daming lubak dito guys. Asawa ni Lubok. Lubak, asawa ni Lubok. Okay, so pagdating dito ay kakaliwa tayo. Lalabas tayo ng subdivision na to. Okay, so paglabas natin dito, traffic kasi nga kanina guys, ang dami ko nadaanan na mga bagong asfalto, mga ginagawang kalsada. At alam nyo naman kapag election, so yun nga, ang dami ginagawang kalsada. Nay, pa-birthday ka ko, Nay, ha. So yun, nagkaka-traffic guys, no, kasi ginagawa yung kalsada dito. So ito yung madadaanan natin dito, St. Benedict School. Pag kaya lahat ng school number 1, no? Wala pa akong nakikitang mga school na number 2, hindi lalagay nila yung yung tarpaulin nila. Pero lahat na lang number 1. Okay, so pagdating natin dito, kung makikita nyo yung Petron na to, kakanan tayo going to Sports Complex ng Caloocan City. At kung saan madadaanan din natin yung bagong SM Caloocan City North version.
Hindi ko lang kung anong tawag dun sa isang SM dun sa South eh. SM din yata. SM Caloocan din ata. Okay, so pasok tayo dito sa papunta ng papunta ng sports complex ng Caloocan, kung saan ginaganap din dyan minsan yung PBA tsaka MPBL, tapos mga iba pang mga ganap-ganap. So bagong gawa na yung kalsada dito guys, oh. Kalsada bagong gawa. Pagdating natin dito sa dulo na to, yung kalsada na to, kakanan tayo guys. Tapos pag natin sa dulo, kakaliwa naman tayo going to Deparo. So ito na guys yung sports complex ng Caloocan. Pag nakita nyo to, kulay orange. Malapitan eh. Orange yung favorite color nya. Tapos dito nga sabi ko, yung tapat nya, makikita naman natin itong SM City Caloocan. Tago nga itong SM Caloocan na to eh. Hindi ko na kung may napupunta pa dyan. Parang wala namang napupunta. Wait lang. Sa bagay, maaga pa lang, alas 8 pa lang. Ay, alas 8, alas 10. Baka harado pa siya. Tapos as usual, ginagawa yung kalsada kaya traffic. Alam nyo ba guys, mabaha dito sa SM Caloocan na to. Inaamon sila ng tubig. Kawawa. So kumaliwa na tayo guys, no? At mga siguro 2 kilometro, 3 kilometro ay kakanan naman tayo palabas ng Deparo. So andito na tayo ngayon sa Deparo, kung saan traffic. Okay, nakalusot na tayo sa traffic. So guys, Pure Gold Deparo. Okay, pagdating natin dun sa may tapat ng 7-Eleven na yan guys, may ilang kalsada dyan going to right. Kakanan tayo pagdating dyan dahil lalabas na tayo ng Deparo, Caloocan, at tatagos tayo ng Valenzuela. Okay, so ayun. At this moment of time ay one way lang tong kalsada na to. English on. Dahil ginagawa guys, no, yung kalsada na to, dahil kung nakadaan na kayo dito dati, ay masasabi nyo ano talaga, ano, parang wag ka na lang bumalik. Yung kalsada dito guys natin, lubak-lubak, malumot na lubak-lubak guys. So yung mga pa-northbound guys, no, ay mahihirapan pa kayong dumaan dito dahil one way lang itong kalsada na ito sa mga 4 wheels. Although sa lahat ngayon makukulit lang itong mga nakamotor natin. Parang ako di nakamotor rin. Paray ko. So dumadaan sila dyan guys. So sana matapos na tong election na to. Ay sa bagay guys, huwag pa lang munang matapos yung election. Dapat bago matapos yung election, magawa na tong kalsada na to. Kasi malamang yan, pagkatapos ng election yan, baka iwanan na lang tayo nag-iisa.
kasi hindi tayo nagdadalawa. Kung kayo guys ay uy, si Trillanes oh, wala, di kayo mananalo dito sa Caloocan. Kung kayo guys ay dadaan ng doon sa kabila, kung galing kayo ng San Jose del Monte doon sa main highway, ano ang tawag doon sa highway? Susano ba yun? Susano Road or nakalimutan ko na. Aabutin kayo ng mga 1 oras mahigit para makapunta kayo dito sa Mindanao Avenue. Pero kung dito naman kayo dadaan guys, kung sakali magawa na yung mga kalsada dito, ay nasa 45 minutes lang or mga 30 minutes kung mabilis kayo magpatakbo. Okay. Okay, diretso pa tayo. So pag nadaanan yung intersection na yun ay diretso lang. So etong kalsada na to guys, oh, isang example ng kalagayan ng kalsadang ito. Ang bango, may Rebisco. Dito siguro yung paggawa ng Rebisco, ang sarap ng feeling mo. Ano? Kami biskwit guys. Dito yung paggawaan ng Rebisco, ang sarap ng feeling mo. So ito yung kalsada dito guys, oh, di ba? Sobrang super lubak, sobra na super pa. So sana naman gawin na to, nakailang eleksyon na to ah. Lagi na pag-iiwanan eh. Pag ako guys tumakbo ng ano dito, maiiwan talaga. Mabilis ako tumakbo eh. Ay, sorry po. Bait bigla. So ito nga yung kalagayan ng kalsada dito guys. Ongoing construction. Pasako pa rin to ng Deparo, Caloocan. Pero ang tagos na nito ay sa Valenzuela na. Ugong ba? I'm not sure. So may dito dapat yung daan natin guys, oh. Kaso ginagawa, painis na yan. Kasi ginagawa. Pag hindi naman ginawa, naiinis pa rin. Pag ginawa, naiinis pa rin. Ano ba talaga? Dapat na lang, steady lang. Oo. Grabe yung lugar na to. Parang magkakatabi yung mga ano, mga factory. Siguro pag factory guys, sa dalawa lang yun, no? Pero dito ang dami. Dapat ang pangalan nito ay kung mga 10 factory. Pero kung mga 9 naman, pack 9 Tama ba ako guys? So sundan nyo na lang yung video ko guys, no? Kung gusto nyo malaman yung daan papunta ng Mindanao Avenue. At kung ayaw yung dumaan dun sa Commonwealth, ay sundan nyo lang tong video ko. Ito ay isang tutorial sa mga daan, sa mga wastong daan at tamang daan na dapat nating tahakin sa ating buhay. Dahil katulad ng ating pagdadrive, kung mamali tayo ng kalsadang dadaanan natin, ay posible tayong mapalayo at mapahamak.
Kaya kailangan nating humanap ng tama at wastong daan para tayo ay makarating ng maaga sa ating mga paroroonan. And I thank you. At yun na nga, pagdating natin dito sa wait lang, pagpatikan lang natin to. Dito sa dulo guys, pagdating natin dito sa Sabungan, yung pinaka landmark nyo dyan ay yung Sabungan, oh. Ay, kakanan na tayo. Traffic din dito dahil yun nga, ginagawa rin yung kalsada. Ginagawa ang kalsada dito at mahihirapan tayong dumaan dyan. So meron tayong ibang dadaanan guys, kung saan bagong bukas lang ito ng pamahalaang lokal ng Caloocan. Itong tagusan ng kalsadang to. So kalsada na to guys ay General Luis. Kapag babalik tayo, dire-diretso yan, papunta yan ng Novaliches Bayan. At kapag dumiretso naman tayo nito ay mararating natin yung diretso naman natin tong kalsada na to ay papunta ng Valenzuela. So ito yung sinasabi ko guys na bagong gawa. Although hindi na siya bagong gawa kasi matagal na, pero hindi pa siya binubuksan sa public. So binuksan na siya sa public last month. So pwede na tayong dumaan dito sa kalsadang to. At itong kalsada na to ay Mindanao Avenue. Okay. So kapag nabudo itong kalsada na to ay dire-diretso na to hanggang dun sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaso maraming harang na right of way. Sa right of way pala. Ano kasi yun eh, tagos-tagos yung mga kalsada. So yun nga, itong kalsada na to guys ay diretso na tayo ng Trinoma, SM North, saan pa ba? EDSA. Gusto nyo duman ng EDSA, Fisher Mall. Fisher Mall talaga. Pa Manila, ganun guys. So diba, mas mabilis lang siya kumpara kung dadaan tayo ng kung nanggagaling tayo ng San Jose del Monte tapos pupunta kayo ng SM North, aabutin kayo ng Samsham kung kayo ay nakasasakyan dahil sa sobrang traffic. Pero kung dito kayo dadaan eh mas madali. Yung nga lang guys na hindi pa masyadong buo tong kalsada na, hindi ko lang kung bakit di pa ginawa yung gitna na to. Tapos yun na, may poste pa sa gitna. Puro kung may ayos yung mga kalsada dito guys, eh mas madali lang tayo makakapag-travel pasok at palabas ng Metro Manila. So nung araw guys ay hindi pa bukas tong kalsada na to. So dyan kami dumadaan no, kapag papunta nung Deparo. Pero ngayon ay bukas na siya, so mas maganda na yung madadaanan, mas maluwang na. Okay, nandito na tayo sa Barangay Ugong, Valenzuela. At pagkalagpas naman natin ng tulay dyan sa may papasok ng NLEX ay Quezon City naman yun ulit. So Barangay Talipapa, Quezon City. At yung katabi niya ay Talimama. Talimama, Quezon City. Huli no. Mabuti kayo sa truck. Barangay Ugong. Ito guys, nasa kaliwa natin, kung makikita nyo yung malaking building na yan, bahagi yan ng ginagawa na underground tunnel. Ano tawag doon?
Yung may release ng tren sa ilalim ng lupa. Yung tawag doon? Dyan yun, dyan yung nag-start guys, no? I mean, dyan dumadaan at ito yung pinaka dulo kung di ako nagkakamali. Hindi ko alam kung hanggang saan yan. Hanggang Bulacan din ata. Itutuloy-tuloy nila. So pag kumanan tayo dyan guys, may daan dyan papunta ng Valenzuela Service Road. At dan din yung daanan ng NLEX kung kayo ay papalabas ng norte. Kung pa-north kayo, pa-north. So yun yung yun pala guys yung ginagawang subway. Bira ng bobo ko na. So dumadaan nyo guys dito sa kabaan ng Mindanao Avenue yung subway na yun. Yung isang dulo naman yan guys, yung visible na entry ng tunnel ay doon naman sa may malapit sa SM North. Kasi ikukonekta yung mga terminal niyan eh. Yung MRT7, MRT3, LRT1, LRT2. Hindi ko alam kung pati yung PNR pagkukonektahin yung mga tren, yung mga estasyon niya para kumbaga isang baba ka na lang tapos lipat ka sa ibang tren, tapos yun tuloy-tuloy na yung biyahe mo. Ayun pala guys, yung dulo pala nung ginagawang subway na yun ay sa mismong airport, hindi ako nagkakamali, at doon sa BGC. Pero kung nagkakamali ako guys, huwag nyo nang paniwalaan guys na. Okay, so nandito na ako sa aking destinasyon. Mag-U-turn ako dyan, tapos pupunta na ako dun sa aking work. Itong lugar na to ay Novaliches Bayan. Hindi pala. Hindi pala ito Novaliches, Barangay Talipapa. Sa pagka kumaliwa kayo dyan, papunta ng Novaliches Bayan. Pero baka dyan, no left turn dyan guys, no? So kung kayo ay kakaliwa, baba kayo dun sa baba, tapos, or kaya ano muna kayo dyan, no? Kanan, tapos mag-U-turn na lang kayo. Okay, so hanggang dito na lang yung video ko guys, no? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa aking channel. Hanggang sa muling pag-ride natin guys, paalam!